Jean, as a child, gusto mo mag-artista. At bilang aktor, anong mga pangarap na ang natupad? Ano na ang mga pangarap na hindi pa natutupad? Noon kasi actually nung bata ako, wala naman talaga sa planong mag-artista. Natuwa lang talaga ako sa That's Entertainment, Kuya Boy. So hindi ko rin alam na hindi ko to talaga pangarap na mag-artista. Ang pangarap sa akin ng lola ko, at pinangarap ko na rin, kasi laking lola po ako. Siyempre, susundin ko talaga siya, ganun ko siya kamahal. Gusto niya maging dentista po ako. Okay. So, yun yung pangarap na hindi natupad. Kasi matigas ulo ko, gusto ko mag-artista. Hindi naman niya ako. Nung una, nagagalit siya, pero wala rin po siyang nagawa. Napapanood mo lang ang That's Entertainment, I wanna be part of that. Yes, pero I wanna be kailan na isa puso mo na ito na yung gusto kong gawin? Nung sumali po ako ng contest, ay magaling pala ako, nanalo ko doon sa daily. Sabi ko, galing ako doon sa weekly. Semi, tapos hanggang naging champion. Sabi ko, ay meron, mukhang may gift ang binigay sa akin ng Panginoon na hindi ko alam na meron po ako. Okay. So that's when you decided, okay, yes, papasukin tuloy ko na ko to. ito. Opo. Kaya pinakilala nila kay Tito Raul Laurente, yung manager ni na Manilyn Reyes. Naalala ko. Hindi, kaibigan ko yun. Taga Cebu, di ba? Tama. Kuya Boy. Oo. Siya ang first manager ko, Kuya Boy, si Tito Raul. Oo. At yun na po yun, pinakilala na ako sa That's, tapos dinala po ako kay Mother Lily, so naging Regal Baby po ako. And yun na po nag-start. Tapos after a year po ng That's Entertainment, parang career advancement na kay Kuya George sa i-host na kita sa GMA Super Show. Wow. After a year po sa That's Entertainment. And you have been in the business for? Almost 40 years. Parang 38 na po yata. 1987 ako nag-start or 1988 po. 38 years. 38 years. Isipin mo, Kuya po. I know. I'm still very busy. Ano yun? Where is it coming from? This demand for Jean Garcia? Kasi, kung naalala ko, early 2000s, pangako sa'yo, hanggang ngayon, hindi ka pa rin nababakante ng trabaho. Di ba? That is good. Madalas pinag-uusapan niya ng mga batang artista, longevity, di ba? Is the real benchmark of stardom. Ano yun, Jean? Paano nangyari yun? Siguro... I know it's hard to explain, no? Pero parang hirap when you siya look back, i-explain. parang, you were always present. Hindi ko rin po in-expect, Kuya Boy, kasi honestly, sa'yo ko rin lang sasabihin. Dumating sa buhay ko na, remember, Kuya Boy, nag-Japan po ako. Right. Kasi wala pong work. Walang work na naibibigay. Pero naalala mo ba, pinuntahan kita sa Japan because I did an interview with you? Yes, yes. Okay. Sa'yo lang naman ako nagpapa-interview, Kuya Boy. At hanggang ngayon sa'yo ko pa rin lahat sinasabi, yung mga napapagdaanan ko, maganda at hindi maganda. Diba? Nag-Japan po ako for a while. Tapos, nag-Japan ako. Sabi ko, walang trabaho dito. Sige, mag-Japan ako. So, Japan ako, parang 2.5 years. Tapos, tumawag po ang ABS, yung kabilang istasyon, at sinabi ng ABS na, kailangan ka namin sa pangako. Uwi ka muna. Sabi ko, sige po. Birthday ko pa nang tumawag sila. Di ba? Parang connect-connect. Tapos yun po, umuwi po ako ng Manila. Nag-usap po kami, tapos ito yon, ganyan-ganyan, magiging household name ka, ganyan-ganyan, tapos ito ang talent fee, lahat na diniscuss na. Kasi nung time na po yun na yun, nung punta ako ng Japan, hindi muna po ako nag-manager. Kasi wala naman po akong trabaho dito, di po ba? So, ako yung nakipag-meeting sa kanila. Tapos iniisip ko, sabi ko, naku, sayang naman yung kinikita ko sa Japan. Sa totoo lang po, malaki kasi yung kinikita sa Japan, more than here. Tapos, sabi ko, sige po, kuha po ako ng sign. Kailan niyo po kailangan yung sagot ko? Ay, kailangan namin tomorrow morning. Sabi ko, uwi muna po ako, papahinga ako, magdadasal ako, hindi po akong sign. Di umuwi ako. Nasa sasakyan ako, mahaba na ba? Sorry, nasa sasakyan po ako. Nag-ano ako, Kuya Boy, sabi ko, Lord, tulungan mo ako, hindi ako makapag-decide. Ano ba tanggapin? Gusto kong mahati ulit eh. Ito yung passion ko talaga eh, di ba? Pero syempre, single mother po ako, 2 anak ko, so kailangan ko magtrabaho, Kuya Boy. So, syempre, pipiliin mo saan ka mas kikita at mas magiging, maayos ang buhay ng mga anak ko dahil mag-isa nga po akong paryente. So, pag-uwi ko, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng sign, please. Sabi ko, meron akong ilang oras pa bago bukas ng umaga. Pag-uwi ko, si Jenica, siguro she was like mga 12 years old, ganyan, 13, parang gano'n. Mama, what happened? Ganyan-ganyan. Kumusta yung meeting? Ganyan. Dito ka na magsistay, hindi ka na babalik ng Japan, ganyan. Sabi ko, anak, ito nga. So, in-explain ko sa kanya, ito yung kikitain, ito yung ganyan. Pero syempre, nandito naman ako. Anong sabi ni Jenica? Mama, hindi ko kailangan yung kikitain mo sa Japan, ang kailangan ko ikaw. Naiyak ako. Sabi ko, ayun yung sign. Sige, magstay ako. So, si Jenica po talaga ang nagpa-decide sa akin to stay at ituloy ko po yung pag-aartista. At nangyari naman po, nag-umpisa ako noong year 2000 ulit, tong pagbabalik ko, dire-diretso na po ang trabaho. Maraming salamat sa Panginoon.